natin magkaroon sa mga pinalaman. Pastor? Pastor? Alright, thank you so much, Brother Ferdy. Church, good morning. Okay, happy, tawag sila, no? Happy Labor Day. Kaya ang ating message ngayong umaga is about labor. No? We need to labor for the Lord. Alright? Kaya, thank God, no? Sa lahat ng mga laborer, mabuhay ang mga laborer natin. Alright? Okay, but of course, no, we are spiritual laborers sa Panginoon. Okay, di tayo magtagal sapagkat meron pa tayong meeting and hopefully we could squeeze the time, no, para mabigyan natin ng emphasis or quality time ang ating mga dapat pag-usapan. Okay? So this time, if you would mind, buksan natin sa ating pong mga Bibles and everybody standing. 1 Corinthians chapter 3, verse number 8. 1 Corinthians chapter 3, verse number 8. Pakishare po sa inyo pong katabi kung wala siyang Bible, especially members. Chapter number 3. 1 Corinthians chapter 3, verse 8 and 9. Verse 8 and 9. 1 Corinthians chapter 3, verse 8 and 9. Alright, okay, let's read all together please. These two verses, verses 8 and 9. Are you there? Yes. All together, verse 8, go. Now he that planteth and he that watereth are one, and every man shall receive his own reward according to his own labor. For we are laborers together with God. We are God's husbandry, we are God's building. Amen. Notice in verse 9, for we are laborers together with God. That's our message this morning. Before we go on, let's come to the Lord in prayer. Let's bow our head. Great, eternal, and gracious Lord, in the name of your Son, the Lord Jesus Christ, we come before you with humility in mind and heart. We recognize we are sinners, we are sinful before you, but thank God, Lord, because of your blood, you remove our sins. We were forgiven, we were reconciled because of the Lord Jesus Christ in the finished work of the cross of Calvary. This time, Lord, we ask you to guide us, we ask you to bless us, we ask your word that would minister upon our hearts. And help us, Lord, to dissect this word and be able to understand that we are co-laborers in the Lord. We are God's husbandry. And that is why, Lord, as laborers, we need to work, we need to labor, knowing that our labor will be rewarded someday. And that, Lord, we need to, Lord, dapat po kami maging zealous, mag-strive pa more, and we could improve our service sa inyo po, Panginoon. I pray that this morning, lalabas kami mamaya, makulong ko ng challenge ng iyong salita. And this I pray in Jesus' name. Amen? And amen. Thank you so much, and be seated. Alright, last Friday ba? May 1? Okay, last Friday, May 1. Taon-taon, every year mga kapatid, we celebrate, we have a national holiday. Okay, in honor sa ating mga laborers around the Philippines, no? Meron tayong Labor Day. And by the way, saan ba nagsimula ang Labor Day? Okay? Labor Day originated in the late 19th or 19th century as a movement by labor unions to secure better wages and 8-hour workday. So ito po ay isang union. Nag-umpisa po ito 19th century pa. Movement po ito mga kapatid to secure na may proper na working day ang mga laborers. Hindi mag-exceed dapat. Kung dapat mag-exceed siya ng 8 hours, dapat consider na po yun na overtime. Yun dapat sa ating batas. And it was heavily influenced by the 1886 Haymarket Affair in Chicago, Illinois.
which sparked international protest. In the US, it is celebrated on the first Monday in September, while many other countries observe it on May 1st or International Workers' Day. Now, 1882, the first Labor Day parade was held on September 5, 1882 in New York City, organized by the Central Labor Union. So noon pala nag-umpisa itong Labor Day, 18th century pa ba? 1882. At nagkaroon po ng first Labor Day parade noong September 5, 1882 sa New York. So originally, ang Labor Day, i-adapt lang ng Philippines. Nag-umpisa ang Labor Day doon po sa Amerika. 18th century pa lang mga kapatid. Alright? And then, i-recognize ito, official recognition, following sa Congress. No? Ipas ito na batas, and it was become International or Federal Labor Day, mga kapatid. Now, dito po sa atin, sa Pilipinas, nagkaroon tayo ng first Labor Day. In 1903, the first Labor Day in 1903, the Philippines was celebrated on May 1, 1903, when over 100 workers marched to Malacanang to demand better working conditions from the American colonial government. Official holiday 1908, the Philippine Assembly passed a law on April 8, 1908, recognized the 1st May as national holiday. Right? So, panahon pa lang, nung nasapot po tayo ng mga American, mga kapatid, in 1903, ito yung unang protest o marcha ng mga workers papuntang Malacanang. At ilan po sila nagmarcha? 100,000 workers na pumunta sa Malacanang para idiin na magkaroon tayo ng patas na matawag doon. Yung hindi po maagrabyado yung mga workers natin. And officially, 1908, girecognize ang National Labor Day, girecognize natin sa ating Congress, 1908, na May 1, every May 1 is National Labor Day. So recognition, recognition sa lahat ng mga workers po natin. Kasi ang mga workers, sila yung lifeline ng ating ekonomiya. Kung wala tayong mga workers, mga kapatid, wala tayong mga laborers, lahat tayo magutuman. Kung walang magsasaka, walang fishermen, ano pa? Okay? Construction worker, lahat talaga labor. Babagsak ang ating bansa. No? Wala tayong ekonomiya. Kaya malaki po ang papel ng mga laborer. Okay, mga kapatid, kaya huwag natin i-underestimate. And by the way, pag sinabing laborer, hindi lang yung sa construction. Lahat talaga contribute para sa ating bansa. Fishermen, ano man yan, tricycle driver, lahat ng mga sektor ang tawag sa ating mga laborer. Okay? Kaya, in honor po mga kapatid, sa kanila, nagkaroon tayo ng National Labor Day, which is marked every May 1, May 1st, every year, mga kapatid. Okay, but notice, in our Christian life, mga kapatid, at tinawagin po tayong laborer. O, tinayo po sa ating dibasa. Look at in verse number 8 and verse number 9. Verse number 8 and verse number 9. He that planteth and he that watereth are one. So ginamit po ni Apostle Paul ang farming, ang concept po ng farmer. Siya na nagtatanim, he that planteth and he that watereth, siya na nagtanim at siya ang nagdilig. Sabi ng Bible ay iisa lang, are one. And every man shall receive his own reward according to his own labor. So bawat isa, ano mang trabaho natin, ano mang role natin, sabi dito, makakatanggap tayo ng reward. Ikaw may taga-dilig, ikaw may taga-tanim, ikaw may taga-harvest. Sa harap ng Diyos, pareho tayo laborer. At dahil pareho tayo laborer, pareho tayo makatanggap ng reward. Sabi ng Panginoon, that's why sabi niya, we are co-equal laborer with Christ. Kaya hindi mag-matter kung anong ginawa mo. Ang mag-matter, paano mo ginawa ang task mo sa Panginoon. It doesn't matter kung ikaw nagtanim, it will not matter ikaw nagdilig, it will not matter ikaw nag-harvest. As long nagtrabaho ka, surely may reward ka. Yun ang sabi ng Panginoon. Verse number 9,
Sabi niya verse number 9, it says here, for we are laborers together with God. Ye are God's husbandry. Okay, God's husbandry but meaning garden. Parang garden tayo. And ye are God's building. So ginamit ni Lord husbandry and building, mga kapatid. Ibig sabihin, walang boss dito sa atin. Pareho tayo, equal tayo mga laborer. Isa lang ang ating boss, ang Panginoon. Kaya walang lamang dito, God. Equal tayo sa harapan ng Panginoon. Amen? Ikaw, ako, nanay naman, tatay, kayang people, sa harap ng Diyos, isa ang ating designation, and that is laborer of God. Amen? But sadly, pag nakalagay ka rin labor ngayon, dinadiscriminate. Anong trabaho mo? Labor, masyadong, may nakatawag na, ang laborer lang, parang ganun. Pero ba't? Actually, punta ka sa Amerika, ang pinakamalaking sweldo, hindi yung nasa opisina, yung mga welder, yung mga plumber, yung nasa mga dairy farm, yun ang malaking sweldo. Kaya kung kung light-lightin, ganun lang trabaho mo. Dito sa Pilipinas, masyado tayong discriminating, pero sa ibang bansa ka hindi. Kahit basuriro ka, proud sila. Kahit garbage collector ka, mga kapatid, street sweeper ka, para sa kanila, marangal ang trabaho. At in fact, mas malaki ang sahod nila. Dito man sa Pilipinas, masyado tayong yes or no? Agree kayo? No, pag medyo mababa, pag wala sa opisina, pag ganyan lang trabaho, parang nakatak na, nakabrand na, ganun ba? Parang minus ba? Parang ordinary lang, parang hindi ka masyado tinibigyan ng emphasis. Okay? Kaya, sana mga kapatid, alisin natin yan na mindset. Amen po ba? Now, ngayong mga kanya ako kumagtagal, areas we need to labor. Sabi ng Bible, spiritually speaking, Brad, mga laborer tayo ni Lord. Hindi siguro laborer tayo sa opisina, hindi yung literal na ginatrabaho mo ngayon ang tinutukoy ko. I'm talking about spiritual labor. Okay? Spiritual laborer tayo, sabi ni Paul. May nagtanim, may nagdinig, pareho sila. Bibigyan ng reward ni Lord. Now ngayon, anong areas tayo dapat mag-labor? Sa ating Christian life, sa ano? Sa anong bagay mo sa buhay mo? Na dapat tayo maging laborer, at bilang laborer, dapat tayo hard worker. Amen? Dapat tayo hard worker. Number one, we need to labor, in prayer. Amen? We need to labor. Aspect number one, area number one, that we need to labor, Brad, that is in the area of being prayerful. We need to pray. Anong sabi ni Apostle Paul? 1 Thessalonians 1:3. 1 Thessalonians chapter 1, verse number 3. Open with me the book of Thessalonians. 1 Thessalonians chapter 1, verse number 3. Verse 1, verse number 3. According to verse number 3, remembering, ano there? Remembering without ceasing your work of faith and labor of love and patience of hope in our Lord Jesus Christ, in the sight of God and our Father. So Apostle Paul mentioned the word labor, and that speaks about prayer. That prayer is a work. Prayer, we need to labor. Alright? Prayer is a hard work. Dapat tayo magtrabaho. Yes, we got saved by faith. But mga kapatid, we need to work in order for us to survive sa ating Christian life. We cannot separate prayer in our Christian life. Amen? We need to pray hard. There is one thing, mga kapatid, if there is something that we need to work hard, dapat, mga kapatid, that is in the area of prayer. Jesus Christ is our example. How many times? Jesus Christ, He prayed hard. When He was about to be arrested, He was in the garden of Gethsemane, communicating to His Father. When in fact, sabi ng Bible, ang kanyang pawis ay halos, mga kapatid, naging patakbo. Sabi po ng Bible, mga kapatid. Alright? Kaya, we need to pray hard. We need to pray hard. Look at John chapter 6, verse number 27. John chapter number 6, verse number 27. John 6:27. Gireview
ni Jesus Christ ang kanyang mga listener, ang kanyang mga follower. And this is a short review. Look at chapter 6, verse number 27. Verse 27 says, labor not for the meat which perisheth, but for that meat which endureth unto everlasting life, which the Son of Man shall give unto you, for him hath God the Father sealed. Take note, labor not for the meat which perisheth. So ang kanilang concentration more on material, more on physical. But Jesus Christ, huwag kayong mag-focus sa material, huwag kayong mag-focus para sa physical, because that labor is perishing. That labor is temporary, but labor for the meat that is eternal. Yun ang sabi ng Panginoon Diyos. Ibig sabihin, hindi po masama mga kapatid, magkaroon tayo ng labor, magpagang tayo, magtrabaho tayo sa mga material na bagay. But nais ko sabihin sa iyo, mayroong higit na bagay na dapat natin paglanan, may higit na bagay na dapat nating hangarin, may ibang bagay na importante kaysa physical. And that is the Word of God. These people, their mind and heart was consumed with material things. Ang meat, mga kapatid, refer to material things. Labor not for meat, sabi ng verse number 27. Labor not for the meat which perisheth. Which perisheth, ibig sabihin, temporary lang. Kain ka ngayon, nag-earn ka ngayon, but next day, ubos ka. Kuha ka ngayon, kain ka ngayon, next day, ubos naman. But sabi niya, labor for the meat that is everlasting. And that refers to the Word of God. To the Word of God. So may mga bagay, mga kapatid, na may temporal lang po. Temporary lang. Kaya dito po sa Bible, tayo po ay inutusan, inatasan, ginikaris ang salita ng Diyos na kung meron ng isang bagay na dapat tayo magtrabaho, isang bagay na dapat tayo magkapatid, maging seryoso. That is in the area of prayer. When was the last time matagal ka nag-pray? When was the last time sincere ka nag-pray? When was the last time na nung nag-pray ka, halos di mo na malaya na naiyak ka sa Panginoon? Sapagkat mabigat yung puso mo, mabigat mo kinausap ang Panginoon, at para sa iyo, ang Diyos na nakakaintindi sa iyo, para sa iyo siya ang malapitan mo, at para sa iyo, siya na lang ang solusyon sa buhay mo. When was the last time na sincere ka, nagipag-usap sa Panginoon? When was the last time na umiyak ka at sinabi, Lord, hindi ko ito kaya, mabigat masyado ang aking dinadala, but I know you are a problem solver, Panginoon. Tulungan mo ako, i-unload mo ito, and I believe everything is impossible with God. Read your Bible. Tingnan yung mga tao, mga prayerful. Anong nangyari sa kanila? Sila yung mga tao nag-experience ng miracle ng Panginoong Diyos. Minsan sa nabibigo. Apostle Paul, mga kapatid, no other than Daniel. Sila yung mga taong prayerful. Nehemiah, Jesus Christ. He worked hard, he prayed, and look what happened. Some of us, very sad, naniniwala tayo ng prayer, pero wala tayong action. Gabilib tayo, there is power in prayer, Pastor. Ba't nakikita ba sa action mo, nananalangin ka? Ibig sa pag-isip mo, basta una pa ang cellphone, sa pag-pray. Guilty tayo dyan minsan. At maraming Christian, guilty tayo. Na mas madalas tayo, nagmamadali tayo always, nag-cram tayo, nagadali tayo, ganito. Nakalimutan natin ang first thing. The first thing na pinaka-importante is kausapin ng Panginoong Diyos. Even to the point, pag-isip natin, hindi na tayo maka-thank you, Lord, salamat sa brand new day. Salamat sa pagbantay niyo sa akin last day. Salamat Panginoong Diyos, nagagising pa ako. Imagine ba, sabi ko nga isang pastor, pag natulog ka, ang kulang sa iyo, kahon na lang, kahon. Ang pulma mo, gano'n na. Pag hindi ka pa nakahinga, pasalamat ka si Lord nagising sa iyo. Kaya isura mo pa lang kapatid, gano'n na. Ang plastaran mo na lang ang kulang, pag iano na, yun na, yun na yun. Amen? It's a blessing na magising ka. It's a blessing mga kapatid, pag ano mo, ay nakarinig ka pa ng ingay ng ibon sa labas. Nakarinig ka pa ng tilaok ng manok. Maybe nakarinig ka sa kapitbahay mo na nagpa-sounds na. O maybe may nag-iyak-iyak anak mo. Yun na yun, pag-isip na yun ang Panginoon sa iyo. Ibig sabihin, bagong araw na, binigay ko sa iyo, magpasalamat ka sa akin, sapagkat di-extend ko pang buhay mo. Masyado tayong ingrato. Pag-isip natin, wala pa lang tayo thank you kay
Di ba, minsan tayo sa anak, hindi na ko magbigay, sige ka lang pa nga, hindi ka nagka-thank you. Di ba, pag ganun pa lang ang Panginoon, naku mga kapatid, saan kaya tayo pupulutin ngayon? Amen! Kaya dapat lang na magpasalamat tayo. Dapat lang mag-pray at huwag mong ugaliin mag-pray. Kung may kailangan ka, huwag mong ugaliin mag-pray. Kung tagilid ka, huwag mong ugaliin mag-pray. Kung meron kang sakit, kahit walang sakit, dapat tayo manalangin. Kahit walang blessing, kailangan tayo mag-pray. Because prayer is our lifeline sa ating Christian life. Importante ang prayer. Importante mga kapatid ang panalangin. Ang lahat na bagay na nasalalay sa panalangin. Kaya huwag tayong maging tamad. Kung meron lang dapat isang bagay, matagal tayo. Tagalan natin kapatid. Tingnan mo, mag-cellphone ka. Isang oras na pakadali. Di mo na malayang magkaganon-ganon ka lang. Pero, ang isang oras na. Pero bakit mag-pray? Ang 10 minutes na pakatagal. Hello? Manood tayo ng Batang Quiapo. Magaling pa tayo. Ang tagal ng advertisement. Ang daming komersyal. Pero bakit ang Panginoon? Laging lugi. Yes, we need to labor mga kapatid. Sabi niya, huwag kayo mag-labor sa pagkain na material, sa physical. At sabi ng Bible, but labor. Labor with meat, mga kapatid. Labor not for the meat which perisheth, but for the meat which endureth unto everlasting, which is the Son of Man shall give unto you, for him hath God the Father sealed. Sealed. Wow. Anong sabi mga kapatid? Okay? In prayer, dapat mag-labor tayo. Apostle Paul, many times in labor, he keep mentioning these people. He always mentioned them in his prayer. Ito mga Thessalonian believers. Thessalonian believers. Look, balik tayo 1 Thessalonians chapter 1 verse 3. 1 Thessalonians chapter 1 verse 3. Ang sabi ni Paul, Apostle Paul, remembering without ceasing your work of faith and labor of love and patience of hope in our Lord Jesus Christ in the sight of God and Father, our Father. Ang prayer, borderless. Walang boundary. Ang cellphone, pwede ka mahusa ng load, pwede ka malupa, or anything. Pero ang prayer mga kapatid, magkakaabot kahit saan man. Kahit sa sulong sa mundo, pwede natin silang isama sa prayer. At malaki po ang papel po ng panalangin mga kapatid. Kaya sana po maging ugali natin ang pagiging prayerful. Mga magulang, ano din? Dapat kayo mga parents, lalo na maliit pa ang iyong anak, turuan na ninyo sila how to pray. How to pray. Kahit babae yung anak mo, at least kung marunong sila mag-pray, sa kapwa nila babae, sila ang pwede mag-lead. Not necessarily na ang prayer para lang sa lalaki. Yes, sa simbahan, kailangan lalaki mag-pray. Pero pwede sa labas, pwede ang babae, as long na may ibang pagkagulat. At saka kung wala na talaga, pwede sila mag-pray. Kaya mga nanay, maliit pa lang turuan na. Huwag niyong, hayaan na ang iyong anak kakain na walang pasalamat. Amen? Kayo na may mga anak? O ito si Glenn, di-train talaga namin. Pero ang problema sa kanya, kung kami lang, mangakit siya, kung di siya, ako, sayang, gutom na ko, ako na mag-pray. Ang magsambot-sambot na siya, hindi siya magkaon. Daddy, I want to pray, hindi siya magkaon. Kaya gusto niya na siya, God permit. Pero pag may kasama na kami iba, halimbawa may bisita kami, o i-request ko siya, ayaw niya na. Pero kung kami lang, talagang nag-fix siya. Pag hindi pa siya in-appoint na mag-pray, sumbot-sumbot pa siya, hindi siya magkaon. Pero at least namin kapag sumbutan kayo about prayer. Amen? Ibig sabihin, ang ating anak pwedeng mag-train. 2 years old, 3 years old.
Visit lang. Lord, thank you sa food, thank you sa blessing, thank you sa pag-provide. Oh, salamat kay Mami, igamit ko, salamat kay Papa, binigyan mo ng lakas, nakatrabaho, nakasildo, nakabili ng pagkain namin. Simple. Mga kapatid, masarap at maganda ang tao at mga anak na turuan na magpasalamat sa Panginoon. Are you with me? Oh, lalo na dito itong mga young people ko ng bata, 2 years old, 3 years old, matrade. Ano pa yung 13? Ano pa yung 14? Ano pa yung 16? Pero dapat nagsisimula sa magulang. Kung ang magulang hindi nagturo paano mag-pray at gaano ka-importante ang prayer, no wonder ang anak mo, wala din yung prayer. Kaya dapat sa atin, pastor, ang husband mo, unbeliever, ikaw na nanay. Pwede ikaw na nanay, pwede mong turuan. Na, di ba sa Sunday school ninyo, ang turo doon sa Sunday school, di ba dapat always mag-pray. Sa pagkain, kung doon ka na sa school, huwag kang kalimutan. Kahit wala si mama dito sa school, bago ka magkain sa baon mo, sa recess mo, always ka din mag-pray na ka. I-remind mo sila. At least malaman nila, mag-train sila na importante pa ng prayer. Na kahit tayo ng gamad, wala na tayo, naging ugali nila ang mag-pray. Train up a child in the way he should go. Proverbs 22:6. And when he is old, he will what? He will not depart from it. Number 2, in prayer we need to labor. We need to labor. Number 2, in soul winning. In soul winning. Amen? Mga kapatid, dapat mag-labor tayo. If there is one thing sa ating simbahan, the ministry na dapat tayo mag-involve, that is the ministry of soul winning. Soul winning is important, mga kapatid. Colossians chapter 1 verse 29. Colossians chapter 1 verse 29. Chapter number 1 verse 29. Okay? Sabi ni Paul, whereunto I also labor. Si Paul isa ka laborer. Sabi niya, I labor, striving according to his working, which worketh in me mightily. Who is Apostle Paul? Who is Apostle Paul? He is a laborer. He is our example, mga kapatid. At sabi po dito, in what area tayo dapat mag-labor? 2 Corinthians chapter 5, verse number 19 and 20. Chapter number 5, verse 19 and 20. To wit that God was in Christ, reconciling the world unto himself, not imputing their trespasses unto them, and hath committed unto us the word of reconciliation. Verse number 20. Now then we are ambassadors for Christ, as though God did beseech you by us. We pray you in Christ's stead, being reconciled to God. Amen? Church, that is our mandate. That is our instruction. We have this kind of ministry, we have this kind of mandate that we are told we need to be ambassadors for Christ. You and I, if you are saved, we are ambassadors. We are the one who will reconcile. We are the one who will point Christ to the sinners. We are the one to witness the gospel. We are the one to supposed to, mga kapatid, na dapat mag-preach, mag-mediate, mag-reconcile from that sinner to the Lord Jesus Christ. It is our job. Are you saved? Then you are ambassadors. We are mediators of the Lord Jesus Christ. Kaya dapat, mga kapatid, dapat tayo dito mag-labor, dapat tayo dito mag-involve in this area. Matthew chapter number 9. Turn your Bible, another book please. Matthew chapter number 9. Chapter 9 please. Look at verse number 37. Let's go to verse number 37. 37 and 38. This is the time of our Lord Jesus Christ. This is the time before the cross. And Jesus Christ is talking to the Jewish believers. 37 and 38. Shall we read please? 37 and 38, chapter number 9, book of Matthew. Read. Then said he unto his disciples, the harvest is truly plenteous, but the laborers are few. Pray ye therefore the Lord of the harvest, that he will send forth laborers
and to his harvest. Now, Jesus Christ is talking to his followers, and he mentioned that there is a shortage of laborers. The harvest truly is plenteous. There is plenty of people needs to be harvested. He said, the harvest, talking to the unbelieving Jew. The harvest truly is plenteous. But what is the sad part? But the laborers are few. Even before but sa time ni Jesus Christ, kulang ang laborers. That means, mga kapatid, there is a shortage. That's why one of his prayer is found in verse number 38. And in verse 38 he says, "Pray therefore the Lord of the harvest, that He will send forth laborers into His harvest." Amen? So church, listen. God is asking and praying that there will be more laborers. More laborers. That means God is praying that there will be more pastors. There will be more preachers. There will be more missionaries. There will be more teachers, mga kapatid, that will go and be used by God for His work. Amen. Ilang libo ang nag-enroll taon-taon sa college? Public man o mga university man o private na mga colleges? Million? Tama? Million ang nag-enroll ngayon nationwide. Makuha ng kurso, iba't ibang kurso. But very sad, ang mag-surrender sa seminary, very few. At sulat na isang, ako nito ng Rachel, meron tayong isang deaf, mag-surrender sa Bible School. Deaf? Hindi makapagsalita, hindi makarinig. Pero may puso daw, mag-surrender this school year para mag-Bible School. How about kung di mga apa? Di na ka mo. How about ang makahambal? Di na ka mo. Apa ka na mag-surrender? Bakit ang deaf? Yung pala hindi deaf, di pwede. Hello, amen? The reality is minsan, mga kapatid, mas pipiliin ng tao yung hello, amen? Kunti lang talaga yung mag-surrender para sa Panginoon. Well, hindi man masama na tinawag ka kung gano'n. Pero kung tinawag ka tapos napabungol-bungol ka, gusto sa Ginoo ka, may calling ka mag-seminary, pero gina-ignore mo lang, take note, walang makatakas sa Panginoon. Marami ng pastor na tinawag ng pastor pero ayaw-ayaw. Mga kapatid, they learn it in a very hard way. Kaya wala natin antayin. Kung tawagin ka sa Panginoon, mag-Bible school, tapos magpatig-atig, ano-ano pa, why not follow the Lord? He said, the harvest is truly what? Plenteous. Ang mag-harvest, ang harbison, napakadami. Subalit sabi niya, ang manong harvest, ano na? But the laborers are few. The laborers are few. You know what? Are you listening, church, before sentence number 3? One of the rapid religion ngayon, Islam. Are you listening? Hindi nila pupuntahan ng isang nation, mga kapatid, i-invade, girahin ang una. Para sa kopi nila ng isang bansa, girahin nila. Sa kopi nila, Brad. Pero ngayon, no. Ang style na ngayon, Brad, ng mga i-invade nila ng isang bansa by religion. And you know what? Ang England ngayon, lalo ng London, mga kapatid. Nung una ang London parang Christian country. But you know what? Diyan ang creator ng ating Christianity. Diyan ang translate ang ating King James Bible. But you know what? Ang London ngayon, mga kapatid, para na po siyang Saudi Arabia. Lahat ng mga tao, halos saan mo nagpunta, Brad? Ano tawag na? Ano tawag na? Nagkalo lang. Yung may kalong, di ba may kalong na sila? Hijab yung sa babae. Hijab yung parang scarf. Pero sa lalaki, meron siyang parang may tawag dyan eh. Pag nakapunta ka na daw sa Medina, nakapunta ka na doon sa Mika, pagbalik mo, lagyan ka na dito. Kaya isa yan sa mga pilgrimage mo. Yung five pillars sa Islam. So marami na. Punta ka ng France ngayon. Punta ka ng Germany ngayon. Punta ka. Mga kapatid, halos lahat na bansa sa Europe, marami ng Muslim. I tell you, mga kapatid. At yun ang kanilang tool ngayon para sa pupil. Ang time will come na, ang Europe, hindi na country ng Christianity, mga kapatid.
Even time will come, even ang Italia, na pinaka-sentro po ng Catholicism, time will come na maging Islam po yan. Are you listening? Pero ang Christianity, kaya nga sabi noon, may isang, ano dito, okay? Sabi niya, bakit ang mga Christian, ayaw nila i-allow ang, ano daw, hindi nila i-allow ang, tawag dito, ang balik Islam. Sabi nila, bakit banabagan niyo ang balik Islam? Isabat din siya sa professor. Bakit hindi nyo rin i-allow ang mga Christian sa inyong mga nisyon na magtayo ng simbahan? Pero, so, what I'm talking about is that ang religion na yun, grabe. So, kung wala tayong gagawin, Brad, tahimik tayo, even ang koronadal, time will come, Brad, na-invade na. Maraming nagpapasok dito. Pag nagtuloy ang SM, natuloy ang Robinson, maraming mga investor dito, maraming magpunta dito, time will come, Brad. Masaturate ang koronadal ng mga Muslim. At pag wala tayong gagawin, Brad, maano na lang tayo na ang ating puro, ang ating barangay, iba na nakatira. Tira niyo sa Lantugyo. Maraming nakatira doon na Christian, pero pagdating nila pa, galing Cotabato, na-transfer ang regional office dito. Wala na Brad, di-invade na. In fact, parang napatayo pa sila dyan, ang iba ko, tapos na ba? Napatayo sila ng mosque. Ganun ka, ano? Mga kapatid. Ang mga Christian, nagsilipatan na. Sila nang nag-ano. May share ko lang ito. Ang aking kapatid sa doon po sa Cagayan, nakakuha siya ng subdivision, isang unit, doon sa EDHA. 5 years after, may katabi, nakakuha ng unit, natrabaho ni NR, isang poste. Ngayon, siyempre, December mga kapatid, nagsuga-suga, baboy. Ngayon, ang aso napunta sa kanila. Ikonfronta kami. Kayo, wala kayong respeto. Alam niyo, Islam kami, bakit kayo magsuga-suga dyan? 5 years daw na. Siyempre, sabi ng kapatid ko, sir, di pa namin makontrol yung aso kung saan mapunta. Di pa namin pinasabihin, huwag yan. Dapat kayo mag-adjust sa amin. Dapat alam nyo, nandito na kami. Kapit-bahay kami, dapat hindi kayo nagluto ng ganyan. Kita mo? Masyado silang dominanta. Gusto nila na kita ang mag-adjust sa kanila. Grabe na mga tao. Hindi naman sa paninira mga kapatid ko yun. Kaya mahirap mga kapatid. Once maumpisahan, may mga parinti magpunta, magparinti, hanggang tuloy-tuloy na yun, dadami na sila. Ikaw na mount number. At maulan ka na ng right sounding. Kaya napakahirap mga kapatid. Okay? Kaya tayo, the point is, dapat tayo magtrabaho, magano tayo, in soul winning. Hello? Are you with me? In soul winning mga kapatid, this is the work of the church. If you are saved, then we must participate. This is so important, mga kapatid. This is our goal. This is our purpose. Why God saved us na dapat tayo, patuloy tayo na mag-soul winning. Mag-reach out ng mga tao. Mag-reach out tayo ng mga tao. Soul winning is important. I challenge you. Get involved in visitation. Get involved in Thursday visitation. I challenge you members, get involved in soul winning. Soul winning is important. Huwag tayo mag-after yung Christian na. Praise God kung may mga Christians pag-visit sa ating church. Praise God kung may mga Christians magpunta sa atin. But our main job is soul winning. Soul winning. Hell is real. Amen? There is hell. There is judgment, mga kapatid. At pag wala tayong gagawin, guilty tayo one day. We face before God. We stand before the Holy God. And God is going to judge us. Paano natin ginawa? Paano natin dispute ang ating buhay? Paul says, I am crucified with Christ. Meaning ang kanyang buhay, nakatagi na, nakaatas na. Kapatid, ang buhay niya ay para lamang sa Panginoon. Give up niya ng sanlibutan. Give up niya ng kanyang worldly desire. And his heart, his mind, his life is already crucified with Christ. He has no appetite for the worldly things. His goal is to see someone saved because of the work of Jesus Christ. Napakasarap kung meron tayong, ginamit tayo ng Panginoon na may naligtas. Napakasarap ang feeling kapatid, ginamit tayo ng Panginoon, nakakilala sa Panginoon. Nakakita sa truth because ginamit tayo ng Panginoon. Walang katumbas yung material na bagay na feeling na tayo ginamit ng Panginoon.
nabago ang buhay niya, nakikilala siya sa Panginoon, may katiyakan siya ba na pag namatay siya, anumang oras, alam niya, tutungo siya sa langit, sapagkat naniwala siya sa ginawa ni Jesus Christ. Amen? Areas we need to labor in our prayer, in our soul winning, and of course, in our service. In our service, Brad, kailangan tayo mag-labor. Amen. Amen. Ephesians chapter number 6, verse number 6. Alright. Turn your Bible, please. Book of Ephesians. Ephesians chapter number 6, verse number 6. Ephesians chapter 6, please. Right. Chapter number 6, verse 6 to 8. Verses 6 to 8. Let's read all together. Verse 6, read. As men pleasures, but as the servants of Christ, doing the will of God from the heart, with good will, doing service as to the Lord and not to men. Verse 8, knowing that whatsoever good thing any man doeth, the same shall he receive of the Lord, whether he bad or free. Amen? Not with thy service. What is this work? Not with thy service. Ibig sabihin, huwag kang magtrabaho dahil sinabihan ka. Huwag kang magtrabaho sapagkat may nakatingin sa iyo. Pag sabi niya, magtrabaho ka na galing sa puso. Sapagkat kung nagtrabaho ka na galing sa puso, sigurado ang Panginoon ay bibigyan niya ng reward. Amen. Ang ating ginagawa. Amen. Amen. Praise the Lord, mga kapatid. May proposal ngayon na gawin na pong 1,500 ang daily wage o minimum wage sa NCR. Proposal sa Board of Wage and yung board Brad na sila yung determine kung magkano na dapat ang minimum wage sa isang worker. Sa Manila, proposal 1,500. Parang maganda, no? Malaki na yun. Dito sa South Cotabato, magkano ang minimum? Daily wage. 300? 400 na? 400. Tapos parang may trans pa. Pero merong bill ngayon na dapat ano yung rate doon sa NCR, tanggalin yung tatawag provincial rate. Kasi iba ang rate sa NCR, iba ang mga provinces per region. Iba-iba po yan. Okay? So, mayroong proposal na dapat kung ano ang rate doon sa Manila, i-apply daw. So, para sa akin, hindi din feasible. Kasi iba ang Manila sa NCR, iba ang province, Brad. Kawawa naman ang mga employer kung ang 1,500 i-apply mo sa province. Kaya iba man dito, Brad. Okay lang doon, kaya medyo mahal doon. Pero sa province, hindi man tayo ganun kahirap. Dito, katulad sa Manila na lahat, bilhin, kahit malunggay, bilhin, lahat. Dito, mas ano. So kung gano'n, baka marami na rin employer mag-back out. At baka magsara na rin ganun na kaya bayaran ang mga empleyado, 1,500. Kung meron ka ng 10 empleyado, masakit na yun sa ulo. Isang kinsina. My point is dapat balansihin din. Amen. But my point, mga kapatid, kahit anong increase, anong benefit, my point is, lahat ito sa mundo, temporary lang. Temporary lang yung benefit natin as laborer. Temporary lang yung increase. Mga kapatid, our greatest increase, mga kapatid, our greatest reward is in heaven. Kaya anong sabi dito ng Bible? Look at verse number, okay? Sabi niya, 1 Corinthians, very famous verse, mga kapatid. 1 Corinthians 15, verse number 58. Amen? Very familiar sa ating lahat. Okay? Anong sabi ni Paul? Ano assurance ng Apostle Paul, mga kapatid? Anong assurance niya? Anong i-assure ni Paul sa atin? Therefore, my beloved brethren, be steadfast, unmovable,
always abounding in the word of the Lord, for as much as you know, sabi ng Bible, amen? That your, what? Underline the word, that your labor is not in vain in the Lord. Amen? Pwede ang ating labor dito sa mundo, pwede hindi ma-increase. Ang ating labor sa mundo, pwede ma-disregard. But take note, ang ating labor, spiritual labor mga kapatid, ang pag-pray mo, ang pag-study mo sa Word of God, ang pagbigay mo sa mission, ang pagbigay mo sa stewardship, will not be in vain in the Lord. Walang masaya sa Panginoon. Kaya we need to pray for laborers, amen? Pray ko din isa rin sa kambal ni Sister Russell, mga samdi, may mga kanodre, may mag-ismila sa Bible School, kundi pa mag-rapture. Oh. Mga parents, makinig, kung may anak kayo na magsabing, ma'am, mag-ismila mo sa Bible School, ayaw punggi. Ay, hindi na. May ikaw, may kwarta, may sildo ng Bible School na magano ka na lang, magpulis ka na lang. Pati blessing kung may mag-surrender sa Bible School. Amen? Kung babae man yan, mag-eskwela sa Bible School, ayaw i-discriminate. Huwag mo kahit ano ka, huwag mong pigilan. Okay? Kasi, ano niya yan, decision niya yan, yun yung joy niya. O si Lorenz Sunday, wala naman mo. Oo. Ma'am, mag-ano ko ma'am, daw may alam ko ma'am ba? Sister, meron mo. Ay, hinagnak na yung ano ka, may mga mangrove ka pa. Pero mga kapatid, ang joy, hindi mo na mapunggan. No? Iyan mo natin. Okay? Laborers, mga kapatid. Our service for the Lord. Okay? Our service for the Lord. Okay, 2 more verses, mga kapatid. Basahin natin. There will be a reward of labor. Amen? Meron pong reward ang ating service. Meron pong reward, mga kapatid. 1 Corinthians chapter 4, verse 12. 1 Corinthians 4:12. 1 Corinthians chapter 4, verse number 12. Lapit na tayo matapos, chapter number 4, verse 12. Chapter 4, verse 12. According to verse number 12. And labor, working with our own hands, being reviled, we bless. Being persecuted, we suffer. Being defamed, we entreat. We are made as fed of the world, and are offscoring of all things unto this day. I write not these things to save you, but as my beloved Son, I warn you. Amen? Notice the word, and labor working with our own hands. Yun dapat ang Christians, we need to labor. Praise God ang ating gobyerno. Are you still listening? Thank God ang ating gobyerno, may mga tulong sa atin, may mga ayuda. Pero dapat tayo na Kristiyano pa, huwag tayong dependent doon sa ayuda. Dapat magtrabaho tayo. Kung pwede, ano na lang natin yun sa deserving pa, yung talagang mahirap. Kung ikaw, kaya mo man mabuhay pa at hindi ganun kahirap, i-share mo na lang sa iba. At huwag tayo laging ganun. Kasi mga Kristiyan tayo, tinuruan tayo ng mga Kristiyano ay huwag maging tamad. Huwag tayong umasa sa mga tao. Dapat mabuhay tayo sa sarili nating pagsisikap. You know? Working with your own hands. Dapat ang mga Kristiyano, noon tayo ng mga masisipag na mga tao. Lalo na magdipindi tayo. Lapit tayo doon. Hingi tayo doon sa ating mga relative ng mga believer. Dapat makarinig ka pa ng istorya, Brad. Pero makita nila, itong mga tao ito, kaya hirap na. Pero bakit ito? Nagtatrabaho ito. Maganda itong mga tao ito. Kaya nagsusumikap. Yun dapat makilala tayo sa ating mga parinti. Working, pininonas, si Apostle Paul, kahit Apostle na siya, sabi niya, nagtatrabaho siya, nag-tip making siya, nag-sideline siya, kasi ayaw niya makipagbigat sa kanyang mga membro. Mga parents, huwag niyong itolerate ang anak ninyo na walang alam sa trabaho. Turuan ninyo ang inyong anak magtrabaho. Huwag niyong palakihin ang anak ninyo na maging tamad, walang alam na trabaho. Kain lang ang alam. Kung ayaw magtrabaho, huwag niyong pakainin.
ginawa. Basic lang ng mga bagay. Nagbihis siya, damit niya, iwanan. Naggamit siya ng tuwalya, dapat marunong siya kahit magsampay lang. Basic yan, hindi yan mamaldarat. Pero kahit simpleng bagay pag na-train, magiging habit niya someday. Diyan pa tayo. Nakakahiya, magaling tayo magpostura, magaling tayo sa ating itsura, maarte tayo, pagdating sa bahay, mga dugyo tayo. Kung ano dapat itsura mo, dapat ganun ka rin malinis ka. Dapat I don't you know na minsan ang ating buhay nag-reflect yan, personality yan. Kung ano ang bahay mo, reflection yan kung anong klaseng tao ka. Sorry to tell you mga kapatid, kung gano'n, mag-reflect yan. Ayun, di tayo ma-offend mga kapatid. Maganda sa bahay natin, marunong tayo maglinis. Huwag na tayo magpasabi. Kahit simpleng bahay lang, kahit maliit lang na bahay, pag malinis mga kapatid, maliwalas, maganda. Are you listening? We need to work. We need to work. 1 Timothy chapter number 4. And malapit ako matapos mga kapatid. 2 Timothy chapter 4 verse number 7. 2 Timothy chapter 4 verse number 7. 1 Timothy chapter 4 verse number 7. And 7. Chapter 4. Oh, kapatid. 2 Timothy chapter 4 verse 7. 7 and 8. 7 and 8. Read. I have fought a good fight. I have finished my course. I have kept the faith. Henceforth there is laid up for me a crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, shall give me at that day, and not to me only, but unto all them also that love his appearing. Amen? Apostle Paul, he is very sure that one day, when he died, he will be in heaven, there is something God prepared for him. That love his appearing. There is certain thing there is a reward, and he mentioned not to me only, but also unto them that love his appearing. Why Apostle Paul? He is sure that he is going to receive a reward because he labored. He labored. Sigurado siya meron siya matatanggap sapagkat nagpagal, nagtrabaho siya. Ikaw, anong i-expect natin kung wala tayong effort? Now remember Christians, God prepared specific rewards for us. But that reward, mga kapatid, is intended lamang sa mga tao nagtrabaho. Amen? So we need to work. He said, I have fought a good fight. I have finished my course. I have kept the faith. Hindi ka makaklaim ng reward na yan pag hindi ka nag-keep the faith. Hindi ka fought a good fight. That's why Paul says, I have fought a good fight. I have finished my course. I have kept the faith. 2 Chronicles chapter 15 verse number 7. 2 Chronicles 15 verse number 7. 2 Chronicles 15 verse number 7. 15 verse 7. Second Chronicles 15 verse number 7. Everybody, verse number 7. Let's read all together. 2 Chronicles 15 verse 7. Ready, go. Be strong therefore, and let not your hands be weak, for your work shall be what? Underline the word, rewarded. Rewarded, amen? There is a reward. The Lord promised those people who continue to work. That's why He said, be strong therefore, and let not your hands be weak. That means we should not be weary. We should not give up. We should not stop. Instead, He said, continue, for your work shall be rewarded. Now this time,
Ayo, with me. Sometimes pa sa ating trabaho, kasabi tayo, hanap nila siguro ako ng trabaho, kaya kulang. No? Kulang, matagal na, kulang increase, matagal na, parang kulang. Kung mga kapatid, siguro sa mundo, kulang ating sweldo, kulang ating income sa ating pagtatrabaho. But let me tell you, let me remind you this morning mga kapatid, ang tunay na compensation wala dito, nasa langit. Kahit mga kapatid, malaki pang sweldo mo, tayo ka maubos, makulang yapon. Ang real nating compensation ay nasa taas. That's why we need to labor. Doon tayo sabi niya, set your affection on things above, not on the things on earth. Amen? Ano po sabi niya? Lay up for yourselves treasure in heaven. Matthew chapter number 5. Amen? Saan tayo dapat ba mag-labor? Doon. Saan tayo mag-lay ng treasure? Doon sa langit. Take note ba, temporary lang tayo. Ang tunay po natin ba na compensation reward nasa taas. So, tiyaga lang tayo. Siguro kulang. Lalo na may anak ka na ngayon, may ginapag-atas ka ngayon. Short on his blood. Pero take note, temporary lang po yan. Mga kapatid, we need to labor for the Lord. Amen? We need to labor for the Lord. And sa lahat po ng ating mga laborers, mga kapatid, lahat tayo mga laborers in the Lord. This morning, God rewards us. God is going to compensate us. God is going to, what? Pay us, mga kapatid, someday. Basta tayo ay continue lang at tayo ay gagawin natin ang tama, gawin natin heartily ang ating pagtatrabaho, gawin natin heartily ang pag-pray, gawin natin heartily ang ating soul winning, ang ating service, at mag-labor tayo to study God's Word. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. God, that is labor. Studying God's Word, that is labor. We need to continue laboring for the Lord. Why? Because there is a reward up there in heaven na promised the Lord sa atin na nag-labor. Amen? So sa mga lahat tayo, Brad, mga laborers in the Lord, happy Labor Day. Amen? Sa atin lahat, sapagkat tayo po ay mga laborer ng Panginoon. Take note, we have one Master, the Lord Jesus Christ. Everybody standing. Panginoong Diyos, Ama, maraming salamat ngayong umaga. Salamat sa mga areas that, Lord, we are encouraged to labor. We need to labor in prayer like Apostle Paul. He continue to mention, Lord, ang mga brethren in the Lord. He keeps mentioning from time to time. Lord, help us to labor more in prayer. There are many ways and there are many people we need to pray for. Ang aming mga ministry, ang aming mga loved ones unsaved, maraming iba, ang aming government, we need to pray for them. Kaya Lord, help us that we should not stop mentioning them in our prayer. We should not stop in praying for them. Panginoon, help us, Lord, na ma-intensify pa namin ang aming prayer life. Help us, Lord, na maging prayerful kami like Paul, like Jesus Christ, like Daniel. Oh God, give us that kind of attitude. Now, Lord, there is prayer. That is, Lord, a spiritual man is a prayerful man. Kaya, Lord, tulungan niyo kami, especially, Father, our event, our church anniversary is fast approaching. We need to pray a lot. We need to pray hard. Our plan will be useless without your help, Lord. That's why we entrust this to you, Lord God, na maging successful ang aming coming event. Also, Father, dear God, we likewise pray for our soul winning. This is important. Lahat kami, Panginoon, mag-involve in soul winning. We need to invite people. Mga kapatid, naman salamat si Faith, may dalang bisita. And I pray na naintindihan niya ang gospel. And likewise, Lord, we need to labor for our service. Our giving will not be in vain. Our studying thy word is not be in vain. Everything that we do, as long it is from the heart, you promise, Lord, that there will be a corresponding reward. Kaya, Lord, help us that we should not get weary in well-doing, because in due season we shall reap if we faint not. Lord, real reward is in heaven. Eternal rewards is prepared for us up there in heaven. Kaya today, Lord, it's my prayer for all the members of this church, whether men, mothers, young people, help us to do more. Huwag kami magsawa, huwag kami mag-worry, huwag kami mag-weary.
we should labor more for the Lord, knowing that your coming is very soon and done. This morning, church, salamat po na-remind tayo na may mga area sa buhay natin that we need to labor. And God is very certain. God's promise is very sure that our labor, our effort will never be in vain. Kaya huwag tayong manghina sa gawain ng Panginoon. This morning, na-remind tayo, patuloy tayong mag-pray. There is power in prayer. There is result in prayer. And there is a reward. There will be reward in prayer. Today, I'm not sure how is your prayer life. But kung nakita mo kulang pa mga kapatid, why not come to the altar and say, Lord, I admit kulang aking prayer life. I know, Lord, insufficient ang aking prayer life. Lord, help me na ma-intensify ko pa, may continue ko pa ang aking prayer life. Help me, O God. Likewise, in my soul winning, I know, Lord, hindi ako naka-involve masyado in soul winning. Lord, help me na maka-involve ako, makadala ako ng somebody in soul winning. Help me, Lord, wag ako mag-stop in soul winning. If the Lord is talking to you, if the Lord is speaking to you today, we can come to the altar and pray to God. Na mga kapatid, hindi pala sayang ang ating ginagawa sa Panginoon. Amen? Come to the altar. Siguro minsan, you feel na unnoticed, mga kapatid. You feel na, mga kapatid, hindi rewarding ang paggawa sa Panginoon. But I will tell you, mga kapatid, earthly things, mag-faith po yan. Ano mang reward, ano mang bagay sa mundo mag-faith, mga kapatid. But eternal rewards is in heaven. Eternal rewards is in heaven, mga kapatid. Kaya today, why not come to the altar and say, Pastor, thank you for the preaching, thank you for the reminder. Na-remind ako na dapat huwag ako manghina, huwag ako maging tamad. I need to labor like Apostle Paul. I need to work like Apostle Paul. Mga kapatid, there is reward for those who labor for the Lord. Amen? There is a reward sa mga nag-labor sa Panginoon. Huwag maging sayang, huwag mag-isipin sayang ginagawa mo sa Panginoon. There will be a promise from the Lord. He's going to reward us. It may not be here, but surely in heaven, there will be a prepared reward for you. Amen. Gracious Lord, we would like to say thank you again this morning for our service. Thank you for giving us a great service. And also, Lord, during our Sunday school, salamat for the lesson. I pray na naka-learn kami something. And most especially this morning's message, reminding us, Lord, to labor more for the Lord. Knowing that you are going to reward those who labor for God. We are co-laborers in the Lord. Ibang nagtanim, ibang nagdilig. Pero Panginoon, pareho lang po magkakatanggap ng reward. Kaya tulungan niyo kami na patuloy kami na gumawa sa mga bagay, Lord, na ikarulong ko dito. And I pray that, Lord, this church will grow more while waiting for your coming. Help us to get involved in so many. Help us, this church, na maging prayerful. Help this church, Lord, na maging active in the service. Ano mang gawain, meron kami, suportahan, mahalin namin ang aming mga gawain, ang activities sa church. Isahin niyo po ang aming puso. Unite us, Lord. Unite our strength. Unite our mind. Unite our hearts.
And most especially, please unite our resources. We thank you, Lord, and we're so happy na nakita namin Brother Charlie, nakabalik sa Panginoon is our joy. Patuloy mo siyang i-bless ang kanyang leadership. Salamat kasama niya kanyang anak si Chelsea. Salamat kay Faith, naging kasama din niya. And salamat sa mga Baptist couple, Baptist family, Brother Rinan and Sister Melanie. And I pray also for them na magpatuloy sila Panginoon. And we pray sa mga absent ngayon, Michael Macapagal, Ate Linda, sila Maui, Lord, at iba pa, Brother Lando Rugna. Lord, anumang karamdaman meron sila, tulungan niyo po sila Panginoon na makasimbang po this darating na Sunday. We bless you, Lord, bawat isa sa amin, bigyan niyo kami, Lord, ng kalakasan, good health always, sa mga trabaho namin. Panginoon, patuloy ka magbigay ng lakas. Also kay Kim, ang healing, recovery ng kanyang kapatid, recently, Lord, na-hospitalized. I pray na maging okay siya in the coming days and complete healing din po kay Kim. Thank you, Father. Thank you for this morning. And thank you that we are co-laborers in the Lord today. Help us to work more, to labor more for God until the Lord take us to heaven. We love you, Lord. We thank you. In Christ's name we pray. Amen. Amen. Alright, remain standing and